Sinampahan na ng reklamo ang pulis Malabon na namaril sa isang bahay kung saan dalawa ang patay. Miyembro ng Drug Enforcement Unit ang suspect na nagsagawa umano ng operasyon na walang pahintulot. Narito ang aking pagtutok. Kalabosuman matapos ang bigong pagtakas ni Patrolman Zenjo del Rosario matapos umanong barilin at mapatay ang isang Alexis Rodriguez sa loob ng bahay ng huli sa Malabon kahapon. Tikom pa rin ang kanyang bibig nang makaharap ko siya sa tanggapan ng PNP CIDG. Meron mo ba kayong masasabi? Totoo po ba yung binibintang sa inyo? Bukod kay Rodriguez, patay din sa pagbaril ni Rosario ang bisita sa bahay na si Jay Apas. Habang sugatan pero nagpapagaling na sa ospital ang kinakasama ng huli na si Baby Tadyomon. Biglang may pumutok. Hindi na ako pinababa ng mga anak ko. Nagpilit na. Wala na eh. Anak ko sabi nung... Mga kapitbahay ang umarang at positibong nagturo kay Del Rosario na miyembro pa naman siya ng Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police Station. Mga kapuso, binigyan po tayo ng pahintulot ng pamilya ng biktima na makita ang mismong lugar ng pinangyarihan. Ayon po sa salaysay ng testigo si Alexis, dito po natagpuan sa dulong bahagi ng upuan. Katabi niya ang isa pang biktimang lalaki. Ang kalibin ng biktimang lalaking ito, dito naman ho nakita sa tabi ng pader, nakasalampak sa sahig, duguan din. Bukod sa mga testigo, positibo rin kinilala si Del Rosario bilang gunman ng babaeng nakaligtas. Alas 3 kaninang hapon, formal lang isinampa ng CIDG sa piskalya ang mga reklamo laban sa suspect. Murder dun sa dalawang namatay at frustrated murder naman dun sa isang wounded. Bukod sa mga basyo ng bala na pinaniniwala ang galing sa baril ng suspect, isang toy gun din ang nakuha sa crime scene na sinasabing pag-aari ng isa sa mga biktima. Based lang sa investigation na kakandak natin ay mga drug personalities itong mga biktima. Yung target niyo? Yes. Tapos ano ito, sir? Huhulihin niya dapat? Siguro or baka ganun ang purpose niya. But alam naman natin na bawal yan. May clearance lahat ng mga operations natin. Hindi patukoy ng binuong Special Investigation Task Group ang ugat ng paumaril pero base sa inisyal na pagsisiyasat, questionable ang sadya ng pulis sa biktima. Based sa sa investigations natin ay personal na lakad nito ng suspect and hindi po sanction ng law enforcement na unit. Tiniyak naman ng PNP Chief at NCRPO na walang whitewash at makakamit ng mga pamilya ng mga biktima ang hustisya. Mga ganyang kapulisan, hindi dapat manatili sa servisyo. Kasi paano naman po yung mga maiirap na kailangan ng tulong ng mga kapulisan. Takot na silang lumapit. Sabi umano ni Del Rosario sa kanyang abogado, ginampanan lang niya ang kanyang tungkulin sa pagkakataon na iyon. Pero hindi mo na raw magbibigay ng komento ang kampo sa iba pang paratang hanggat hindi na ilalakad ng kumpleto ang mga ebidensya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.